may posible po bang mabago natin yung estilo po ng question natin insertion po sa iba't ibang budget ng national government po natin. At the same time po, pwede po ba magkaroon ng transparency pati po sa bicameral? Thank you po. Thank you, kabayan, at magandang hapon po muli. Bilang tunay at maisog na oposisyon, tayo ang magiging tinig, mata, tenga ninyo sa Senado. Itong taon ng budget, mula pa lamang sa NEP o yung rekomendasyon ng Executive Department, babantayan na natin, masusi na natin susuriin. Hanggang sa paglimbag nito, hanggang sa pagdibatihan nito, hanggang sa dumaan nito, sa tinatawag na BICAM, yung Bicameral Conference Committee, BICAM yun eh. Panay scam ang nagaganap doon eh. Ibang-iba, yung itsura na budget na lumalabas pag dumaan sa BICAM, patuloy na binubutol ang sambayan ng Pilipino. So babantayan natin mula sa pagsumite ng NEP o yung National Expenditure Program hanggang sa ito'y pag-usapan, magkaroon ng debate at magkaroon ng botohan sa Senado at pati dyan kung nagaganap sa mababang kapulungan, hanggang sa ito ay dumaan sa BICAM, hanggang sa kung ano yung final form ng sa tanggapan ng Pangulo. Yun ang aking gagawin at yun ang aking i-record sa inyo, bahagi ng hinihingi transparency ng hakbang ng mag-isog. Yan ang wala ngayon, yung transparency. Dahil pati dyan sa BICAM, kailangan alam ninyo, kahit dyan sa BICAM, trilyong piso na pera nating mga Pilipino pinag-usapan, hingan mo sila ng minutes o ng record of what transpired during the BICAM. Wala silang maipapakita because they do not keep a journal of what happened during the BICAM meeting. Bakit tayo papayag? Trilyon piso ang pinag-uusapan, walang record ng minutes of the meeting. Ano ito? Putulan? So bilang tunay at maisog na senador ninyo, yan ang aking dadalhin sa Senado. Salamat, sir. Nakita natin na mukhang napapanahon po yung pagtanggal kay Vice President Sara. Bilang si Vice President Sara po, hindi yung mga dating presidente, bilang miyembro po ng National Security Council. May nakikita po ba kayong posibleng hakbang ito para sa martial law? At posible po ba na yung pagtanggal kay Vice President Sara bilang miyembro ng National Security Council ay isang hakbang din po para sa proseso ng impeachment sa kanya? Maraming salamat. Yung impeachment, buhay na buhay. At nanganganin yung mandato, yung sagradong mandato ng 32 million Filipinos. Nanganganin yan ngayong taon. Mukhang isusulong ng mga ilang elitistang kongresista ang kanilang layunin na pastusin, babuyin, yurakan ang sagradong mandato ng 32 million Filipinos na bumoto at pumili kay Inday Sara para ating maging pangalawang Pangulo. At ito ay mayroong kinalaman diyan sa EO 81. Maaari din naman na yun nga ho yung usapan kagabi. Nagbabadya ba ang deklarasyon ng martial law kung bakit rin organisa yung National Security Council? O dili kaya meron ba silang ayaw ipaalam sa atin na napipintong armadong hidwaan laban sa China? Kaya nila binago yung National Security Council at hindi may paliwanag kung bakit pati yung mga dating naging Pangulo ay tinanggal bilang miyembro ng National Security Council. Walang transparency, walang malinaw na pagpapaliwanag, walang credible na pagpapaliwanag. Masyado kayong masyadong minamaliit ang kapasidad ng pag-unawa ng sambayang Pilipino. Hindi sila nagpapaliwanag, maybe because they feel you will understand it anyway. Ganyan kababa ang tingin ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino. Huwag nating payagan, ating itong tutulan at iparinig ninyo ang inyong tinig sa lahat ng uri ng pamamahala. Kapag kayo po ay nahalal na Senator, anong committee po ang gusto ninyong hawakan at bakit? Depende po yun kasi sa liderato ng Senado kung ano ang ibibigay sa iyong komite. Subalit kung mamarapati na tayo'y tanungin bilang senador ninyo, hingin natin yung blue ribbon
para imbestigahan natin lahat ng mga magnanakaw sa Marcos administration. Imbestigahan natin kasama yung komite ng dangerous drugs and peace and order, yung mga addict sa gobyerno. Imbestigahan natin yung mga smugglers ng agricultural products. Bulagtatin natin yung record ng bawat ahensya na patuloy na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Ito na lang po, follow-up question. Ano pong may tutulong ninyo sa amin sa lugar natin sa Oriental Mindoro na patayin hindi po ang ilaw na ito po ay naidapat na namin na matulpunan po namin. Kayo po ay mga kalal na senator na sana po ay matulungan po ninyo ang Oriental Mindoro. Isa na po sa maraming mga turistang dumarayo pero ngayon ay lumiliit dahil patayin hindi po yung aming lugar. Dapat ang usapan, ngayon wala akong may tutulong sa inyo sapagkat tayo ay wala sa gobyerno. At pagbilang senador, silipin natin ano ba yung ugat ng problema, bakit hindi maging stable o regular yung supply ng kuryente. Ang supply yata sa ito hanggang sa ngayon ay nandoon sa barge. Ganun pa rin yata. So wala pa rin stable na source ng kuryente. Kaya nga yung ma-segue ko lang, kaya nga yung isa sa aking isisulong, yung standardization of wages. Diyan sa inyong lugar, parang Metro Manila rin o Mega Manila ang rate ng kuryente, hindi pa stable. At pagka hindi stable ang supply ng kuryente, sisirain yung inyong kasangkapan, sisirain yung inyong appliances, dodoble yung inyong gastos. Sisikapin natin na tingnan ano ba yung ugat ng problema dyan sa inyong rehiyon kung bakit hanggang ngayon ay hindi kayo mabigyan ng stable source and supply of electricity. 2025 na. Buti sana kung 1980 o 1990s pa rin. 2025 na, wala pa rin pag-asenso sa inyong supply ng kuryente. Sisikapin natin na matugunan na. Okay, maraming salamat. Attorney, alam namin na nakakasiguro kami sa iyong conviction, sa iyong character, sa iyong competence, yung kayang-kayang gawin, yung sinasabi mo, yung can walk and talk. Kaya lang, dito sa ating sa legislature, number counts. Kung wala kang numero o kakampi sa Senado, kahit gaano kagaling ang iyong bill na iahati ay mapapaliwanag. Ang tanong ko, parang 60 kayong kandidato sa Senado. Sino sa palagay mo ang pwede mong makasama at makatulong para maisulong mo ang iyong tatlong advokasya? Unang-una yung anti-corruption, pangalawa yung good governance, at saka yung pangatlo yung tax. Kung pwede mo sa kapit. I can work with anybody in the Senate. At tama yun, ang pagpapasa ng batas ay kinakailangan mo ng critical collaboration with your fellow lawmakers. And I am willing to work with them kung sino yung ating makakasama na pareho yung direksyon tungo sa good governance. Pareho yung ating direksyon doon sa war on corruption. Willing akong makipagtrabaho sa kanila. Balit, alam naman ninyo na tayo ay kumakandidatong independent, hakbang maisog, kung sino ang sa tingin ninyo na tulad natin dito sa ating samahan na maisog, tulungan ninyo. But I don't think it's for me to say sino yung ating gustong makasama sa Senado because that will be too presumptuous of me sapagkat at kung hindi man uncalled for dahil ako ay katulad nila ay kapwa kandidato. So I will leave it to you kung sino yung sa tingin ninyo na dapat natin makasama na maisog din sa Senado.